Hello, what's up mga ka-farm boy? Isang napagandang balita ang naganap dyan sa Pilipinas, Martes, November 4, 2025, na kung saan nagkaroon ng pagpupulong ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Chu Laurel kasama ang tatlong importanteng ahensya na nangasiwa or involved sa swine industry. Ito yung Samahang Industriya ng Agrikultura, National Federation of Hog Raisers Incorporated, at ang Pork Producer Federation of the Philippines. Merong tatlong punto na napagkayarian or na pagkasunduan. Number 1 ay yung pagkakaroon ng minimum farm gate price ng live weight, which is 210 per kilogram. Pangalawa ay yung pagpapanumbalik ng market import tariff mula sa kasalukuyang 25% ay tataas sa 40 or 40%. Okay? So sa 25% guys, kasi napakababa yan. Ang purpose ng gobyerno bakit ginawa nila to way back 2024 ay para pataasin yung supply ng karne dahil nga sa nangyaring ASF outbreak. Okay? So pangatlo ay yung pag-reinstate ng maximum SRP or suggested retail price ng karne ng baboy, kasi nga naman 'di ba, napakababa ng presyo ng live weight natin ngayon diyan, pero nakakapagtaka bakit ang mahal pa rin ng presyo sa palengke. So hindi siya nagtutugma. Okay? So ang napagkasunduan ay ibabalik yung tinanggal na maximum suggested retail price noong nakaraang May na pinirmahan ng DA, para yun na nga at makompensate yung mataas na demand at mababang supply. Ngayon, para makatulong sa naghihikaos na swine industry natin dyan, ay ibabalik nila yung suggested retail price na yon. Okay? So ang advantage nito ay makakatulong ito guys sa mga pork producer, lalo sa ating mga backyard na talaga namang masyadong naapektuhan ng ASF outbreak. At yung mga mamimili din kasi mumura yung karne ng baboy. Now, dahil nga sa talaga namang napaka-promising at napaka-paborable nito sa ating mga pork producer and mga consumer, ang tanong guys ay dapat na ba tayong mag-kampante, ma-excite or 'di ba? So para sa akin guys, siguro hindi pa. Hayain muna nating mangyari ito at magkaroon ng kaganapan, talaga namang babantayan natin 'yan. Ayan. So bakit natin nasabi na hindi pa? Number 1, yung pagdating sa 210 pesos per kilogram na farm gate price, ang isang balakid kasi dyan guys, alam natin lahat dyan, ay yung mga buyer. Ang tanong, paano mamomonitor ito ng ating DA or ng gobyerno? Sinabi doon na meron dalawang ahensya na mag-monitor niyan. Yung isa na yung NMIS, tapos yung AMAS. Hanapin nyo lang dyan, lalagay ko yung link dyan sa baba or sa taas. Hanapin nyo lang, basahin nyo. Yung AMAS tapos yung NMIS ang magmo-monitor niyan. Ngayon ang tanong, paano nila ito i-monitor? Ano ang gagawin nila? Okay? So siguro, isang malaking suggestion dyan guys, ay magkaroon sila ng isang hotline or report hotline. Ayan. So para yung mga netizen, tayo yung mga backyard, yung mga hog raisers, kapag naka-encounter tayo ng ganitong mga klaseng buyer na hindi sumusunod, yung mga sugapa at talaga namang balasubas na mga buyer, pag naka-encounter tayo nito ay i-report lang natin sa kanila, ite-text lang doon sa numero yon or sa hotline na yon, and then bala na sila, bala na ang NMIS, bala na ang AMAS. Isa pang katanungan guys, ito bang 210 pesos per kilogram na ito, ano ang saklaw nito? Anong category or anong classification ng klase ng mga baboy ang saklaw nito? What I mean is, sa pagbebenta kasi ng baboy, alam natin merong mga prime, merong mga oversize. Kasi itong mga balasubas nating mga buyer dyan, mahahanapan nila to guys ng butas. Okay? Para lang may insist nila na kailangan mabarat nila yung binibenta nyong baboy. Okay? So kailangan magbigay sila ng guidelines kung ano ba yung nilalaman or ano bang saklaw nitong 210 pesos per kilogram na ito. Kung sasabihin nila na 210 minimum price dun sa mga overweight. Okay? Kasi meron yan pag nakita yan ng mga buyer, sasabihin overweight ang baboy mo, ito lang ang price range na kailangan pasukin. Okay? So hindi nila naman ibibigay yung 210. Nai-open na rin lang naman nila itong mga concern ng mga hog raisers sa Pilipinas, sa DA. Sana nai-open na rin nila tungkol dun sa mga yung mga gagawin ng gobyerno pagdating sa inputs ng feeds, yung sa presyo ng piglets, di ba? Yung presyo ng piglets sumasabay din yan kapag mataas yung demand, tumataas din yung presyo ng piglets. So dapat magkaroon din sila ng suggested price range ba
I don't know. Pero malaking bagay yun kapag nagkaroon ng standard na presyo sa piglets. Kasi lagi lang natin naririnig ay yung end product lang, yung pork price lang, or yung live weight lang, or farm gate price lang. What if pag-usapan din natin yung about sa presyo ng mga piglets? And another one, yung inputs. 'Di ba? Since ang DA ay gumagawa ng paraan para matulungan yung struggling swine industry, ano kaya kung ipasok din nila sa concern yung presyo ng inputs, yung mga pumapasok, 'di ba? Since napag-uusapan yung about sa tariff, what if ang gawin yun na nga, taasan yung tariff ng pork products and ibaba naman yung tariff pagdating dun sa mga inputs. Ano-ano yon, yung mga ingredients ng feeds, para naman mapababa yung presyo ng feeds, kasi 70% guys ng ginagastusan ng isang farm, ng isang magbababoy ay yung pakain. Okay? So kung maliles natin yung presyo ng feeds, di ba napakalaking tulong sa mga hog raisers. Di ba kung medyo mura-mura konti yung farm gate price, pero kung nakales ka masyado dun sa napabaan mo yung 70%, ay napakalaking tulong yun sa mga hog raisers. Di ba? So ano yung mga ingredients na yon? Mais, soybeans, yan yung mga major ingredients ng feeds. Isa pang dahilan dyan guys, bakit kailangan wag muna tayong masyadong ma-excite, kasi kung babasahin nyo yung link, yung article dyan sa link, sinasabi dyan, i-recommend pa nila na gawing 40% yung kasalukuyang 25% na tariff rate ng pork products. Okay? Kasi nilalaman ito guys ng Executive Order 62. Ibig sabihin, kailangan pang baguhin yung EO 62 na yun. Presidente lang ang may kakayahang gumawa noon. So ngayon, nakadepende pa ito sa ating presidente kung papaboran niya ba ito o hindi. So babantayan natin yan. So ayun na guys, all in all, ang masasabi natin dyan ay wag tayo magkampante, wag tayo masyadong ma-excite. Maghintay tayo at abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Kung kailan ito magkakaroon ng kaganapan, totoo bang mangyayari yung 210? Ayan, aabangan natin yan. At i-call out natin yung gobyerno na gawin nila yung mga pinapromise nila ngayon. But in that aspect guys, ayan, ina-appreciate natin yung effort ng ating mga pork federations, mga organization na nagbibigay ng effort para lang makatulong sa ating mga magsasaka. And at the same time, yung ating Department of Agriculture. Napakagandang step ito patungo sa improvement ng ating swine industry. So once again guys, maging mapagmatsyag tayo. Okay? For more videos like this, don't forget to hit like, share, follow, and subscribe to Doc Bench Farm TV.